Target on Air. Target on Air. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon, si Ma'am Sol Aragones. Magandang hapon po, ma'am. Salamat po sa paunlak po sa panayam namin. Una po ano po nagbigay sa inyo ng inspirasyon na tumakbo bilang gobernador sa lalawigan po ng Laguna? Ay, magandang hapon po, Kuya Rex, sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Una po, tayo po ay tumakbo dahil gusto nating ayusin ang mga pampublikong ospital dito sa lalawigan ng Laguna. At may mga napanood nga ako sa mga social media, kumbaga problema po dyan mga hospital sa lalawigan ng Laguna. Ano po yung nakikita niyong problema kada mag-iikot po kayo ngayong kampanya po, Congresswoman? Dahil meron po siyam na district hospitals ang lalawigan ng Laguna, ito po ang mga nakakarating sa atin ng mga reklamo mula sa ating mga kababayan dito sa Laguna. Una po ay yung kakulangan sa kagamitan. Alam niyo, mayaman ang lalawigan ng Laguna, pero ang problema, di umano ay kulang sa kagamitan ng ating mga ospital. Kaya yung mga kababayan natin dito sa Laguna, pumupunta pa sa Batangas Medical Center para magpagamot. Ang balita ho natin ay pati swero daw di umano ay binabayaran at pati bulak binabayaran din. Ang sa atin ho, ang laki ng pondo. Bakit kailangan mangyari ito? Doon na ho sa video na inilabas ko na may mga larawan na dala sa atin. Meron hong sumbong sa atin doon na 3 pasyente naghahati-hati sa iisang tangke ng oxygen. Hindi naman tama ho yun. Dapat isang oxygen sa kada isang tao. At dahil sa tampak din daw ang mga pasyente sa ER dahil kulang ang kwarto sa mga pampublikong ospital. Kaya ang gusto po natin isaayos ito, dagdagan ang mga nurse pati at mga doktor. Ang sabi ko kasi pagbabawal ko mga empleyado matataray sa ospital dahil ayaw natin na mahirap na ipinaparamdam pang mahirap. Pero ang sa atin po, kailangan din natin tulungan itong mga nurse at mga doktor na ito dahil ang balita ko kukunti sila sa ratio ng dami ng pasyente. So dapat dagdagan din ang mga nurse at ang mga doktor para humaayos ang sistema ng ospital. Ito po yung inihahain kong programa sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Laguna. Kung gusto nyo magkaroon ng pagbabago sa mga pampublikong ospital ng lalawigan ng Laguna, ay kailangan mo ng bagong gobernador para gumawa ng pagbabago yan. At kada mag-iikot kayo, ano yung pangunahing suliranin na nilalapit po sa inyo? Nabanggit nyo, problema po doon sa mga ospital, kagamitan lang. Napakalaki ng pondo ng provincial government po ng Laguna. Ibig sabihin, hindi ba kayang i-sustain po yan, ma'am? Kaya po. Kayang-kaya. Kaya ho ng pondo ng lalawigan ng Laguna, bukod pa sa mga pondong pwede natin mahingi sa senador, sa iba't ibang departamento. Dahil nung congressman po tayo, nagawa natin yan. Nung congressman po ako ng 9 years sa 3rd District ng Laguna, nakapagpatayo po tayo ng kauna-unahang dialysis center sa buong Calabarzon. Ano po yan political will. Kung gusto, magagawa ng paraan at maisa sa katuparan po natin yan. Ayoko po kasi na ang tagal ng panahon na pinagdurusahan ito ng mga kababayan namin sa lalawigan po ng Laguna, pati yung gamot. Ang problema ko yung gamot. Kaya po, sa pamamagitan po, itong akay ni Sol Party List, kung saan tayo po ang pangulo nito, wala pa man ho tayo sa pwesto, ay naggawa na po tayo ng akay ni Sol Botica sa ilang mga cities dito sa lalawigan ng Laguna, kung saan po libre ang maintenance na gamot. Ito rin po ang gusto mong gawin sa 30 o 30 bayan ng lalawigan ng Laguna na magtayo ng akay ni Sol Botica, libreng maintenance po na gamot. Kayang-kaya ho yan dahil pwede mong makuha ang gamot na mura sa India o sa iba pang mga supplier, ay ang laking bagay yun. Imagine nyo yung maintenance na gamot nyo, libre. Tapos ang tanong ng mga tao, ang bibigyan lang ba ng libreng maintenance na gamot, lahat ng mahirap? Hindi ho. Wala tayong pipiliin tulungan. Kahit ikaw empleyado, kumikita, may kaya sa buhay, bibigyan din natin ng tulong. Ang katwiran ko ho dyan, itong mga nagbabayad ng buwis sa mga ito, natural lang ang buwis. Tapos pakinabangan din nila, pare-pareho. Yung binabanggit niya sa akin na Congresswoman Ma'am Sol, hindi ba naisip na nakaupo ngayon yan? May iba ho silang programa, may iba ho silang pinagtutuunan ng programa, may prioridad. Pero kung ako mauupo, ito ho ang prioridad ko, yung kalusugan talaga
dito sa lalawigan ng Laguna. Apo, at paano po magiging iba yung pamumuno mo kung ikaw ang mahalal kumpara doon sa naging naunang nakapwesto po dyan bilang governor? Bala ko kasi mag-opisina sa madalas sa mga pampublikong ospital kaysa sa Kapitolyo. Talagang tututok po ako doon para makita anong kailangan, paano natin po susolusyonan kasi ang bandera mo natin ay isang gobyernong may vision. Apa, at marami nagsasabi na mahirap makilala agad ang isang bagong partido. Paano nyo mapinalalakas? Kumbaga, paano nyo idinideliver kay Juan de la Cruz dyan sa Laguna yung inyong mga programa? Ang Akay Luzon National Political Party po ang kauna-unahang national political party na dito mismo isinilang sa lalawigan ng Laguna. Bitbitang advokasya po para sa mga PWD na lumatalo akong governor na laban. Nagpatuloy po tayo sa pagtulong sa mga PWD, sa pag-solo parents at maging sa mga senior citizens. Opo, at kamusta naman ma'am yung survey natin kasi napakaraming survey na lumalabas ngayon, medyo nagkakaroon ng kalituhan. Ano ba naging biometro ng tagalalawigan ng Laguna para masabing mataas din sa survey at tinatangkilik ngayon? Maganda naman po yung standing natin sa survey pero ako po ang mindset ko po ay laging nagkakabol. Ano po dahil hindi natin mapapanghawakan ang tagumpay hanggat nandyan yung tagumpay. So lagi kong iniisip, kailangan ko pang magtrabaho, kailangan ko pang mga panyang mabuti dahil naghahabol pa rin tayo. Lalo na mga kalaban po naman natin ay encounter. At ma'am, nasa inyo mensahe at kausapin nyo yung mga kababayan dyan sa lalawigan ng Laguna at ano yung inaasahan nila kung kayo papalarin bilang gobernadora dyan sa inyong probinsya. Sa mga kababayan po natin dito sa lalawigan ng Laguna, ito po si Sol Aragones na tumatakbong gobernador. Marami akong plataforma pero ang pinakatampok sa plataforma ko ay pagsasaayos ng mga pampublikong ospital. Sabi ko matagal na ho natin itong itiniis at siguro pagkakataon na ho na baguhin na natin ito at mababago ito kung may isang gobernador na ang prioridad ay pangkalusugan, medikal para sa ating mga kababayan at ang sakaling mahalal ho tayo ang 3 taon ay ilalagak natin talaga sa serbisyo para sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Laguna. Maraming salamat. Okay, salamat po sa pagkakataon. Ang susunod na gobernador sa lalawigan ng Laguna, former Congresswoman Sol Aragones. Ma'am, ingat po palagi. Salamat po, Kuya Rex. Maraming salamat po. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air.